Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, samahan niyo ako. Magkwentuhan ulit tayo guys tungkol sa mga buhay-buhay natin, sa mga plano natin. Ako kasi guys, actually, nitong mga nakarang araw, napapaisip din ako guys kung bakit parang kahit nagtatrabaho ako ng bonggang-bongga, tapos may mga sidelines pa ako, parang feeling ko hindi ako nakakaipon ng pera. Ano nga ba dahilan, diba? Kumbaga parang titipid ka naman din. Oo, nandiyan naman na minsan yung kumakain ako ng gusto ko, tapos yung pagbili ko sa mga online shop, normal lang naman yon kasi syempre minsan gusto mo ring bigyan ng yung sarili mo, diba? So yun nga, minsan naiisip ko, ano ba talaga ang tamang pag-iipon? Kasi ako sa totoo lang, yung sinasahod ko naman talaga ngayon, most napupunta kay Rex, Kirin. Tapos mag-start na rin ako magbayad ng car kasi share kami ng father ko dun. So sabi ko sa sarili ko, aside pa ba sa trabaho ko tsaka sa pag-online selling, ano pa ang pwede ko idagdag para mas kumita ako? Kaya lang minsan kasi, aaminin ko sa inyo mga bebesh, mga guys, nahihirapan ako talaga sa online selling kasi parang feeling ko, pagod na pagod ako. Tapos, yung napakaliit lang ng puhunan nung magiging tubo. Pero alam ko naman na pag pinagsama-sama mo yung maliit na tubo na yun, malaki na siya. Kaya lang, syempre, minsan napapaisip din ako, ano pa ba ang iba ko pang, tapos sabi ko nga, ito nga ang pag-vlog ko, gusto ko siya talagang karirin, or gusto ko siya talagang ituloy-tuloy na lang. Minsan naiisip ko rin na, ano pa ba ang pwede kong i-sideline, ganun. Sabi ko kasi, ang hirap mag-ipon sa panahon ngayon, ang taas ng bilihin, pamasahe pa lang, tapos yung baon pa ni Rex kahit na nag-aaral siya sa public school, meron pa rin mga bayarin doon. Tapos at the same time, parang sabi ko, syempre minsan gusto mo rin namang bigyan ng laya yung sarili mo, bigyan ng yung parang ano mo siya, pasiyahin, diba? So, siguro ngayon, sabi ko nga sa sarili ko, starting after nitong next month, most probably, matapos ko yung iba kong loan, talaga mag-start na akong mag-ipon kasi ang hirap, sobrang kinuhanan ko na insurance si Rain kasi para at least safe na yung kanyang future, hindi mo masasabi, diba? Okay lang yun. So, talagang may monthly bayarin, tapos at the same time, talagang hindi mo masasabi kung ano yung mga emergency biglang papasok na gastos, diba? Yun yung isa ko pang na-notice kung ba't hindi ako makapag-ipon ng dire-diretso kasi minsan bigla na lang may kailangan bayaran, may kailangan bilhin, ganun. So, siguro talagang sobrang pagtitipid lang yung gagawin pero dapat wag naman masyado makompromise yung sarili. Diba? Yung sa mga bagay na hindi naman ganun kailangan, wag ko na lang muna sigurong bilhin para at least kahit pa paano may matira talaga. Sobrang hirap kasi talaga mag-ipon ngayon guys. Sobrang ang mahal na bilihin nga, diba? Tapos at the same time, syempre may mga personal din akong gastusin, personal na bayarin. So, siguro ililesson ko na lang yung pagme-merienda. Kasi nga, actually, diba nito mga fast, hindi na ako masyado nagsi 7-Eleven kasi sobrang napapamahal din ako. So, dadala na lang talaga ako ng merienda. Siguro isa sa pinaka best way para makapagtipid, magbaon ng pagkain, diba? Tapos, wag na rin masyado maghanap ng ng talagang super na pagkain. Kumbaga parang at least ma-diet din ako. So yun, siguro isa yun sa ways ng pagtitipid ko. Tapos at the same time, iwasan ang mga online shopping kasi isa yun talaga sa nakakapagpasira ng budget ko, yung online shopping. Yun, tapos siguro yun sa pamamasyal hindi na masyadong, at least siguro twice a month na lang or thrice. Tapos after nun, tapos iwasan na rin yung mga fast food, yun. Para hindi na rin talaga ako masyadong magastusan. So hopefully, babalikan ko kayo guys kung nagawa ko lahat yun para makapagtipid at makapag-ipon ako. So ayan mga guys, samahan niyo pa ulit ako sa mga susunod ko pang vlog. I hope meron kayong natutunan kung paano nga ba mag-ipon, paano nga ba magtipid ngayong panahon na to, paano makapag-save ng money. At kailangan talaga natin mag-save para sa future natin kasi hindi natin masasabi kung anong pwedeng mangyari, lalo na ako single mom ako. So I need to protect and to prepare for the future of my son. So
Samahan niyo pa ulit ako sa mga susunod ko pang vlogs. Magkwentuhan tayo. Comment down below kung anong topic ang gusto niyo pag-usapan. And then, mag-share tayo ng mga opinions natin. So, don't forget to subscribe, like, and share my video. Bye!